Totoo. Mapalad ang taong pinatawad na ang kasalanan at pinatawad na rin ang kanyang mga pagsalansang. Mapalad ang taong hindi pinaparatangan sa harapan ni Yahweh, hindi siya nanlinglang. Amen? Nabasa na ba natin lahat? So, batay sa binasa natin sa aklat ng Awit 32, verse 1 to 2, yung title ng preaching ngayon ay Mapalad ang taong pinatawad na ang kasalanan. Amen? So, ready na ba tayo sa pakikinig ng salita ng ating Panginoon? So, sa aming paglalakad yung aso ko, yung si Tabita nga, everyday naglalakad kami, nag-walk kami everyday. So, habang nakatingin ako sa paligid ko, para bang sa paligid ko, yung pinagmamasdan ko lahat ng mga nakikita ko sa paligid ko, para bang isang bagay yung naalala ko na kung saan nagsisink sa aking isipan. Isang bagay na kung saan ipinapaalala sa akin ng ating Panginoon, yung true Holy Spirit. So yung salita na ito na sinasabi ng Holy Spirit sa akin na lagi niyang pinapaalalahan sa akin na habang tinitignan ko yung mga bagay sa paligid ko, sinasabi dito na, sabi ng Holy Spirit, masdan mo. Masdan mo yung paligid mo. Darating ang araw na kung saan lahat ay iguguho. Sabi ng Holy Spirit, darating ang araw na lahat ng bagay sa mundong ito ay mawawalang kabuluhan. Yan ang sinasabi sa akin ng Holy Spirit na kung saan nag-sync sa aking isipan habang ako'y nag-walk kasama ng aso na para saan ang paghihirap ng isang tao kung darating ang araw na lahat ng bagay sa mundong ito ay mawawalang saysay lang din naman. So, habang pinagbubulay-bulayin ko yung sinasabi ng Holy Spirit, may mga katanungan pumasok sa aking isipan. Isa na dito yung tinanong ko yung sarili ko, what if kung maganap na pala yung rapture day? Paano kung isa pala tayo doon sa maiiwan after ng rapture day? Yan yung mga katanungan na pumasok sa akin habang iniisip ko yung sinasabi ng Holy Spirit na yung mga bagay sa mundong ito is wala ng kabuluhan after nun. So darating ang araw na lahat ng ito na pinagpaguran ng mga tao is walang saysay lahat. So para saan pa yung pagpapagal ng mga tao kung wala naman palang kabuluhan? Kaya nga, sa mundong ito, sino yung pinakamapalad? So sa mundong ito, ano ba yung kahulugan ng pagiging mapalad? So sa mundong ito, sinasabi ng mga tao sa salibutan na kung saan yung tunay na mapalad. Itinuturo ng salibutan ito yung pagiging mapalad. So sinasabi natin na magpursige ka sa iyong buhay. Magpursige ka nang sa gayon marating mo, may marating ka sa iyong buhay. Ganyan ang sinasabi ng salibutan. Kaya nga ang tao, pilit nilang pinagsisumikapan na marating yung kanilang mga pangarap, na marating nila yung tuktok. Pilit na nating sinisikap na marating yung bagay na iyon, na sa gayon masabi natin sa ating sarili na mapalad tayo. So, hindi sila tumitigil hanggat hindi nila nakukuha yung nais nilang marating sa buhay. Kahit na mahirap, hindi natatapos yung pagnanais ng tao. Hindi natatapos yung pagnanais ng isang tao na makamtan niya yung mga bagay sa mundong ito. So, walang katapusan yung pangangarap ng tao. Walang katapusan yung pag-iisip ng isang tao. Walang katapusan yung pagpaplano ng tao. Walang katapusan. Ganyan yung tao sa salibutan ito. Ganyan yung itinuturo ng salibutan dahil para sa mga tao, yung pagiging mapalad, yung marating mo, yung pangarap mo sa buhay. Yung makarating ka sa tuktok ng tagumpay. Yan ang layunin ng mga tao para masabi nila na sila ay isang mapalad sa mundong ito. So, mapalad ang taong mayaman dahil wala na siyang problema. Wala na siyang iintindihin sa pagkain, sa damit, sa iinumin, may mga sasakyan, may bahay na tayo. Lahat ng yan is wala na tayong poproblemahin pa
para sa araw ng bukas kung tayo ay isang mayaman. Ganyan ang pananaw ng pagiging mapalad sa sanlibutan. So sa buhay natin, kaya nga ninanais ng sanlibutan ito na makamtan nila yung bagay na kung saan makarating sila sa tuktok. So sa buhay natin, yan yung standard ng sanlibutan ito. Standard ng mundong ito ng pagiging mapalad. Pero, anong sinasabi ng kasulatan? Anong sinasabi ng kasulatan sa Lucas chapter 12 verse 15? Ang sabi niya, at sinabi niya sa kanila, lahat ay mag-iingat. Mag-iingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kanyang kayamanan. Kung gayon, para saan pa ang pagiging mayaman? Para saan pa yung pagiging mapalad na isang mayaman? Anong sabi sa Marcos chapter 8, 36 to 37? Sapagkat ano bang mapapala na isang tao? Makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili. Ano ba ang maibabayad ng isang tao para mabawi ang kanyang buhay? Yung standard ng mundong ito, mapalad ang isang taong mayaman. Pero sa paningin ng Panginoon, iba ang pananaw ng Panginoon sa pagiging mapalad. Sa harapan ng Panginoon, ang kayamanan ay walang kabuluhan. Hindi magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Hindi rin magbibigay sa atin ng kaligtasan. So sabi ng ating Panginoon, nung siya'y nagbasa ng aklat doon sa sinagoga, ang sabi niya sa Lucas chapter 4 verse 18 to 19, ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa akin, sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga mahihirap ang magandang balita. Bakit hindi niya binanggit sa mga mayayaman? Bakit sa mga mahihirap binanggit ng ating Panginoong Jesucristo? Bakit siya mismo kinlaim niya na isinugo ako upang ipahayag ang magandang balita sa mga mahihirap, hindi sa mga mayayaman? Anong problema doon? Ibinigay naman ni Lord yung biyaya na ito ng kayamanan, pero anong problema doon, Lord? Ang problema doon, mas minamahal ang kayamanan kaysa sa pananampalataya sa Panginoon. Kaya nga ang Panginoon bumaba. Ipinahayag niya, isinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya at sa mga bulag na sila'y makakakita. Isinugo ako upang palayain ang mga inaapi at upang ipahayag na darating na ang panahon ng pagliligtas ng Panginoon. Ito pala yung layunin ng ating Panginoong Jesucristo, na kung saan paparito siya upang ipahayag na ito na yung pagliligtas sa atin ng ating Panginoon. Hindi siya pumarito para tayo pagpalain. Kaya nga nung time na siya ituksuhin ng dyablo, doon sa ilang, ipinakita ng Panginoon yung purpose niya kung bakit naparito siya. Pero pinagpupumilit ng dyablo na kung saan itong batong ito gawin mong tinapay. Pero si Lord, alam niya kung anong mas mahalaga para sa ating lahat. Hindi tinapay ang mahalaga sa atin, kundi yung tayo'y maligtas mula sa kasalanan. Tayo'y mapatawad sa lahat ng ating mga kasalanan. Yun ang purpose kung bakit naparito ang ating Panginoong Jesucristo. Hindi purpose ng Panginoon na tayo'y pagyamanin sa mundong ito, kundi pagyamanin tayo sa pananampalataya at pagmamahal sa Panginoon. Kaya nga naparito ang ating Panginoong Jesucristo upang iligtas tayo sa kapahamakan sa impyerno. At ipinagkaloob sa atin yung pangako niya na bagong buhay. Hindi dito sa lupa, kundi doon sa karin ng langit. Yun ang pangako sa atin ng ating Panginoon. Kaya nga sabi nila, papalad nga yung taong walang ibang inaasahan kundi ang ating Diyos. So tayo mismo, mapalad tayo, mga mahihirap na kung saan umaasa tayo sa ating Diyos. Kaya nga sabi sa Lucas chapter 6, 20-21, mapalad kayong mga mahihirap sapagkat kayo'y paghaharian ng Diyos. Mapalad kayong mga nagugutom ngayon sapagkat kayo'y bubusugin ng Diyos.
Mapalad kayong mga tumatangis ngayon sapagkat kayo bibigyan ng kagalakan. Para bang sa mundong ito unfair? Lord, unfair. Pero sa totoo, sa reality, nasa panig mo pala ang Panginoon. Alam ng Panginoon yung pinagdadaanan mo. Alam ng Panginoon kung ano yung kulang sa iyo. Alam ng Panginoon kung paano ka nagugutom. Alam ng Panginoon na sa bawat araw umiiyak ka. Pero nasa side mo ang Panginoon. Pero bakit hindi natin nakikita ang ganung bagay na pagkilos ng Panginoon? Kasi nga nakatingin tayo doon sa mga tao na kung saan yung nararating nila gusto din natin marating. Pero hinaharangan yun ng Panginoon upang hindi mo makita ang salibutan. Hinaharangan niya yung sarili niya mismo na sa gayon si Lord mismo makita mo. Kasi sinasabi niya, nandito ako anak para damahin ka sa gutom. Nandito ka anak, nandito ako para damahin kita sa kalungkutan. Nandito ako para iparamdam ko sa iyo na mahal kita. Pero ang problema, Lord, tumabi ka. Gusto ko yun yung bagay na marating ko yun. Kung ano ang nasa kanila, gusto ko rin marating. Pero ang problema, ang Panginoon gusto niya, yung makamtan mo yung tunay na gantimpala, yung buhay na walang hanggan doon sa langit. Kaya nga ang Panginoon, isinugo si Kristo upang ipahayag sa mga bihag na sila ilalaya, sa mga bulag na sila'y makakakita. Isinugo upang palayain ang mga inapi, upang ipahayag na darating ang Panginoon. Darating ang pagliligtas ng Panginoon. Kaya nga, naparito ang ating Panginoong Jesucristo. Ipinangaral niya sa salibutan na kung saan, sabi niya, magsisi na tayo, talikdan ang ating mga kasalanan, sapagkat malapit na ang dumating ang kaharian ng langit. So ang plano ng Panginoon ay iligtas ang bawat isa sa atin. Tayong lahat ay pinagkalooban niya ng pagkakataon na makabahagi doon sa pangako niya na buhay na walang hanggan. Pero para sa mga tao, ano bang mas mahalaga sa tao? Yung makamtan niya yung bagay na gusto niya sa mundong ito. Pero para sa Panginoon, kahit buhay ko pa iaalay, para lamang maibigay ko sa inyo yung tunay na pagpapala. Pero natanggap ba natin yun? Natanggap ba ng mga tao yung pangako ng Panginoon? Marami sa mga tao ngayon ay nasa impyerno na. Bakit? Dahil hindi nila tinanggap ang Panginoong Jesucristo noong nabubuhay sila. So tayo mga nabubuhay ngayon, binibigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon. Nabuksan ninyo yung mga mata ninyo. Buksan ninyo yung puso ninyo. Pakinggan ninyo yung panawagan sa inyo ng ating Panginoong Jesucristo. Hanggat may pagkakataon pa tayo, hanggat may tsansa na tayo binibigyan ng Panginoon ng buhay, ito na yung pagkakataon ninyo para kayo ay lumakad, mulit lumapit sa ating Panginoong Jesucristo. Hanggat hindi pa nahuhuli ang lahat sa atin. Dahil pag dumating yung araw ng kamatayan, dumating yung araw ng rapture, ano pang inaasahan natin? Makakahingi pa ba tayo ng kapatawaran sa ating mga kasalanan? Maaari pa ba nating hilingin sa Panginoon na bigyan tayo ng pagkakataon na tayo'y magbagong buhay? Katulad ng preaching kanina ni Pastor, ikiwento niya doon ng isang mayaman si Lazaro. Anong kahilingan ng isang mayaman na nasa impyerno? Hindi na niya hiniling na bigyan siya ng pagkakataon, kundi bigyan ng pagkakataon yung pamilya niya na natira doon na buhay pa rin. Dahil alam niya sa sarili niya na wala na siyang pagkakataon once na nasa impyerno ka na. So yung natitira na lang niyang buhay na pamilya, sila na lang yung pag-asa na kung saan maliligtas pa sila. Baka sakaling kahabagan pa sila ng Panginoon. Pero tayo mga kapatid, katulad ng isang mayaman, alam natin ang salita ng Diyos. Pero nagpapakampante tayo. Nagpapakampante tayo na makakapunta tayo ng langit. Nagpapakampante tayo na wala pa ang rapture kasi nga hindi nating ramdam sa puso natin. Mas tumatagos sa puso natin yung mga problema. Mas tumatagos sa atin yung mga nais natin sa mundong ito. Pero hindi tumatagos sa puso natin ang mga salita ng Panginoon. Yung pagpapaalala sa atin ng ating Panginoon. Anong kahilingan ng isang mayaman? Isugo mo na lang si Lazaro. Sa gayon, yung aking mga kapatid, ay hindi sila mapunta ng impyerno din. So kayo, buhay kayo ngayon.
Huwag niyo nang hintahin pa na kayo mapunta ng impyerno. Huwag niyo nang hintahin pa na kayo mamatay na hindi pinapatawad sa inyong mga kasalanan at sasabihin niyo, isugo mo ang aking asawa na sa gayon yung aking mga anak na natitira ay hindi mapunta dito sa impyerno. Ang Panginoon, nahahabag siya sa bawat isa sa atin. Kaya nga, magpahanggang ngayon ay humihinga pa rin tayo. Ito na yung pagkakataon natin na namnamin natin yung pagkakataon na tayo ay makapagsisi sa ating mga kasalanan. So kaya mga kapatid, naparito ang anak ng Diyos upang mag-alay ng buhay para sa ikatutubos ng ating mga kasalanan. Ginawa iyon ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang dugo. Dumanak doon sa krus. Tayong lahat ay tumanggap ng kapatawaran ng ating mga kasalanan. Pinasan ni Kristo yung bigat ng ating mga kasalanan. Nang sa gayon, lumaya tayo sa kaparusahan na mapunta ng impyerno. Ginawa iyon ng Panginoon upang sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesucristo ay madama natin yung walang hanggang pagmamahal sa atin ng ating Diyos. Nang sa gayon, magkaroon tayo ng pag-asa na umasa tayo at manampalataya tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga sabi sa John chapter 3, verse 16, di ba? Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa anak ay hindi mapahamak kundi magkaroon ito ng buhay na walang hanggan. Nasa atin ba ang anak ng Diyos? Nasa puso ba natin si Kristo na masasabi natin hindi tayo mapapahamak sa huling araw? Libre na itong ibinibigay sa atin ng ating Panginoon. Libre na itong kailangan na lang natin ay sumampalataya tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga, sino sa atin yung magsasabing malas tayo kapag mahirap tayo? Sino makakapagsabi na malas ang isang tao kapag siya'y mahirap? Tayo, mapalad tayong lahat sa kabila na tayo isang makasalanan. Sa kabila na tayo isang makasalanan, pinatawad pa rin tayo sa ating mga kasalanan. Lahat tayo, mahirap man o mayaman. Lahat tayo ay minamahal ng Panginoon. Sapagkat bago pa tayo isinilang sa mundong ito, bago pa natin nakamtan yung mga pangarap na meron tayo, bago pa natin nakamtan yung mga meron tayo ngayon, andyan na ang Panginoong Jesucristo. Andyan na siya. Lahat tayo ay naranasan natin yung unconditional love. 2,000 years ago, nag-alay ang Panginoong Jesucristo. Pinatawad na tayo sa pamagitan ng kanyang dugo, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So ang ating Panginoong Jesucristo ay naging kabayaran sa ating mga kasalanan. So iniaalay niya ang kanyang dugo para sa atin. Ito'y masasabi natin kagandahang loob na hindi natin kayang bayaran. Hindi natin kayang bayaran yung kagandahang loob na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Kinakailangan na lang natin, mga kapatid, ay manampalataya tayo sa ating Panginoon, tanggapin natin sa buhay natin si Kristo. Yun lang ang kinakailangan natin. So mapalad ka kung kinikilala mo si Kristo sa buhay mo. Mapalad ka kung naunawaan mo yung sacrifice na ginawa sa iyo ng Panginoong Jesucristo. So tayong lahat, dahil kung naunawaan natin yung bagay na iyon na ginawa sa atin ng ating Panginoon, sasapat na sa atin, sa buhay natin, na masasabi natin na mapalad pala ako. Mapalad pala ako dahil pinatawad ako sa aking mga kasalanan. So sa ganung paraan, mga kapatid, once na naunawaan natin yung ginawa sa atin ng ating Panginoon, hindi na tayo maghahangad pa ng mga bagay sa mundong ito. Sasapat na sa atin na kung saan mapalad tayo dahil si Kristo'y nag-alay ng buhay para sa atin. Na imbis na tayo yung parusahan, si Kristo na mismo yung umako ng ating kaparusahan. So mapalad tayo dahil alam natin na mahal tayo ng ating Panginoon. Kaya nga, kapag ganyan yung ating pananaw, matututunan natin na makontento sa mga bagay na meron tayo. Sasabihin natin, sapagkat sapat na si Kristo sa buhay ko. Ganun ang magiging buhay natin. Sapat na tayo ay pinatawad na sa ating mga kasalanan. Sapat na ramdam natin na mahal tayo ng ating Panginoon. Sa mundong ito, lahat ng bagay ay lilipas.
Lahat ng bagay ay lilipas, maging ang buhay man ay lilipas. Maging ang ating buhay man ay napakabilis ng panahon. Sa henerasyon natin ito, napapansin niyo yung buhay ng isang tao? Ang bilis, ang agang mamatay ng mga tao ngayon. Although na sinabi ng Panginoon na 70 to 80, yung mga henerasyon, yung mga magulang natin, pasok sila sa henerasyon na iyon. Pero tayo, sa henerasyon natin ito, hindi nyo napapansin. Umaabot ng 40, 40, 50 to 60 na lang ang buhay ng tao. Isipin niyo, ilang taon na lang tayo. Ilang taon na tayo ngayon. Sa henerasyon natin na ito. Tayong mga kabataan ngayon, yung henerasyon natin. Although na sinabi ng Panginoon, 70 to 80. Pero parang nangyayari, 40, 50, 60. Pero madalas, 40. 40 years old. Ang agaw, paiksi ng paiksi ang buhay ng isang tao. So mga kapatid, sa palagay ba ninyo, ilang taon pa kaya kayong magtatrabaho para abutin yung pangarap ninyo sa buhay? Baka abutin na tayo ng rapture. Hindi pa nagaganap yung pangarap ninyo. Hindi nyo pa nakakamtan yung pangarap ninyo. Trabaho pa kayo ng trabaho. Naghahangad kayo ng mga bagay para sa inyong buhay. Baka dumating na yung kamatayan ninyo. Hindi nyo pa natutupad yung mga pangarap ninyo. Dahil hindi kayo nakatuon sa pangako ng ating Panginoon. Paano kung dumating yung mga bagay na yun na kung saan hindi tayo nakahanda? Hindi tayo handa na dumating pala yung rapture. Hindi pala tayo handa na dumating yung kamatayan na meron tayo. Anong maiaano natin sa Panginoon? Yung kayamanan na meron tayo? Kung anong meron tayo ngayon, yun ba yung maibabayad natin para tayo bigyan ng buhay ng Panginoon? Malabo. Dahil sinabi na ng Panginoon, pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo upang tayo magkamit ng buhay na walang hanggan. Pananampalataya sa ating Panginoon, pagpahanggang ngayon, hindi pa rin tayo nakatuon sa mga bagay na mahalaga sa buhay natin. Alam niyo kung anong bagay na mahalaga sa atin? Na gusto ng ating Panginoon. Yung sasabihin sa atin ng ating Panginoon sa araw na iyon, mapalad ka, anak, sapagkat pinatawad na ang iyong mga kasalanan. Sa araw na yun, napakasarap pakinggan kung saan sasabihin sa atin ng ating Panginoon, mapalad ka, anak. Dahil pinatawad na ang iyong mga kasalanan. Ngunit paano natin masasabing mapalad tayo? Paano natin masasabing mapalad tayo kung magpahanggang ngayon na hindi pa rin natin tinatanggap si Kristo sa buhay natin? Paano natin masasabing mapalad tayo kung magpahanggang ngayon ay hindi pa rin tayo sumasampalataya sa nag-iisang anak ng Diyos? Paano natin masasabing mapalad tayo kung hanggang ngayon ay hindi pa rin tayo nagsisisi sa kasalanan? Paano natin masasabing mapalad tayo kung magpahanggang ngayon na hindi pa natin nararanasan na pinatawad tayo sa ating mga kasalanan? So paano natin masasabi sa buhay natin na mapalad tayo? So sa standard ng mundong ito, mapalad kapag mayaman ka. Mapalad kapag nandyan lahat para sa iyo. Mapalad ka kapag kumpleto ang pamilya. Mapalad ka kapag masaya ang pamilya. Pero para sa Panginoon, mapalad ka kung ikaw ay pinatawad sa iyong mga kasalanan. Sa standard ng Panginoon, ang gusto niya, yung ikaw ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yun ang pagiging mapalad sa harapan ng ating Panginoon. So sa buhay natin, paano ka patatawarin kung magpahanggang ngayon? Hindi ka pa nagsisisi sa kasalanan. Paano tayo patatawarin kung sa puso natin ayaw tayong itinutuwid ng Panginoon? So paano tayo tatanggap ng kapatawaran sa ating mga kasalanan kung hindi tayo nagpapakumbaba sa harapan ng ating Panginoon? So walang kapatawaran kung wala yung repentance. Hindi tayo kayang patawarin ng Panginoon kung hindi tayo hingi ng tawad.
Ginawa na yun ng Panginoon 2,000 years ago. Pinatawad na tayo sa ating mga kasalanan. Tayong lahat ay tumanggap ng kagandahang loob. Pero aminin natin, sa kabila ng ginawa sa atin ng ating Panginoon na pagpapatawad, patuloy pa rin tayo sa paggawa ng kasalanan. Aminin man natin, kahit nasabihin natin yung Panginoon ay malaki ang pagmamahal sa atin, pero paulit-ulit pa rin tayo sa paggawa ng kasalanan. Hindi natin may kakaila sa sarili natin na tayo'y makasalanan pa rin magpahanggang ngayon. Hindi natin may kakaila na tayo ay nasa ilalim pa rin ng kapangyarihan ng mundong ito. Na kung saan namumuhay tayo na pinapahalagan pa rin natin yung mga bagay sa salibutan. Pero kung malaya na tayo at pinalaya na tayo ng katotohanan, lalakad tayo sa liwanag. Lalapit tayo sa liwanag ng sa gayon, mahahayag yung mga ginagawa natin na pagsunod talaga sa kalooban ng Panginoon. Pero dahil namumuhay tayo sa salibutan, ayaw natin lumapit sa Panginoon. Ayaw nating tumawag sa ating Panginoon dahil nabibigatan tayo sa mga pagsubok sa buhay natin. So sa buhay natin bilang mga mananampalataya, ibinibigay sa atin ng Panginoon ang kanyang mga salita. Sinabi niya, kapag ikaw ay nabibigatan, lumapit ka sa akin, bibigyan kita ng magaan na pamatok. Kapag ikaw ay may karamdaman, gamitin mo ang aking pangalan. Kapag kayo, nakakaramdam kayo ng mga bagay na negatibo, palayasin niyo ang diablo sa aking pangalan. Ibinigay sa atin ng Panginoon yung kanyang mga salita. Nang sa gayon, maging matagumpay tayo sa pananampalataya. Pero bakit hindi natin ginagamit yung karapatan na ibinigay sa atin ng Panginoon? Bakit hindi natin ginagamit yung salita ng ating Panginoon? Dahil hindi mahalaga ang salita niya. Ang mas mahalaga para sa atin, yung bagay na gusto natin. Yung bagay na mas gusto nating na marating. Kaya nga yung time na lumapit yung mga tao na may bitbit na may pilay, doon, ano sabi ni Jesus Christ? Napakalaki ng iyong pananampalataya. Ang sabi niya, tumayo ka na't lumakad. Pinatawad na ang iyong mga kasalanan. Pero yung mga tao sa paligid, hindi sila naniniwala. Hindi sila naniniwala sa ganung bagay na kung saan sinabi ng Panginoon na pinatawad ka na sa iyong mga kasalanan. Sino ang tao na ito? Anong karapatan niya na magpatawad ng kasalanan? So ano bang sabi ng Panginoon? Ano bang mas madali sa inyo? Yung sabihin pinatawad na ang iyong mga kasalanan o sabihin tumayo ka? Para sa atin, mas mahirap na gustuhin na tayo'y pinatawad na. Mas gusto pa natin ng isang bagay na makikita ng ating mga mata. Nang sa gayon manampalataya tayo. Sa buhay natin dito sa mundong ito, bago tayo manampalataya, gusto muna natin makita yung mga bagay na gusto natin makita. Kaysa sa marinig natin sa Panginoon na pinatawad ka na sa iyong mga kasalanan. Kaya nga mga kapatid, dahil sa panahong ito, yung mga tao mas mahalaga sa buhay nila. Yung mga bagay sa mundong ito, kaysa yung maranasan nila, yung kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Kaya nga mga kapatid, ang kapatawaran ay nandyan lang, 2,000 years ago na. Nandyan lang yung kapatawaran na iyan. Kinakailangan na lang natin tanggapin sa puso natin ang ating Panginoong Jesucristo. Dapat tayong manampalataya sa ating Panginoong Jesucristo at pagsisihan natin ang lahat ng ating mga kasalanan. Yun lang ang kinakailangan natin, pero paano kung mamamatay tayo na hindi pa pinapatawad ang ating mga kasalanan? Paano? Kung tayo'y mamamatay na hindi pa pinapatawad sa ating mga pagkakasala. Katulad na lamang sa parable ng ating Panginoon sa Lucas chapter 12, verse 16 to 21. Ang sabi niya yun, may isang mayaman na umani ng sagana sa kanyang bukirin. So sa dami ng kanyang kayamanan, nasabi niya sa kanyang sarili, ano kaya ang gagawin ko ngayon? Ang dami ko ng ani. Wala akong paglagyan ng aking mga ani. So problemado siya. Sa dami ng kanyang ani, sa dami ng kanyang kayamanan. Nakaisip siya ng paraan. So, ang dami niyang kayamanan na i-stress pa rin siya kung saan niya ilalagay yung kanyang kayamanan. So sobrang stress niya, nakaisip siya ng paraan.
Ang sabi niya, ipapagiba ko yung aking mga kamalig na sa gayon, magpapatayo ako ng mas malaki pang kamalig. Doon, ilalagay ko ang aking mga ani at mga aririan. So, napakayaman ng tao na yon. Nagpakahirap siya para lamang yumaman. So, pagkatapos ay sasabihin ko sa aking sarili, marami ka ng ipon para masabi mo sa panahong ito, kaya't magpahinga ka na lamang. Mag-inom, kumain, at magpasarap sa buhay. Hindi ba yan ang sinasabi ng Panginoon? Na sa huling araw ay matutulad ang panahon na iyon kay Noah. Na kung saan ang mga tao ay magpapakampante, magpapakasal, mag-aasawa, magkakain, lahat ay gagawin nila. Sa araw na iyon, masaya ang mga tao na ginagawa yung mga bagay na gusto nila. At saka naman darating ang Panginoong Jesucristo. Kung kailan iniisip nila na kampante na ang lahat, doon darating yung rapture. So sa buhay natin, di ba ganyan yung tao ngayon? Ganyan yung ginagawa niya, nagpapakahirap siya sa pagtatrabaho, nagpapakahirap siya na kumita ng maraming pera, nag-iipon siya ng maraming pera. So nag-iimpok tayo ng kayamanan para masabi natin na tayo isang mapalad sa mundong ito. So, mula kay Adan, sinabi na ng Diyos. Sinabi na ng Diyos yung kapalaran ng isang tao. Mula pa lang doon sa unang tao na nilikha ng Diyos, kay Adan at kay Eva. Noong si Adan ay magkasala sa Panginoon, sila ay pinarusahan. Anong sabi ng Diyos kay Adan? Dahil dito'y sinusumpa ko ang lupa. Sa hirap ng pagbubungkal, pagkain mo'y magmumula. Mga damo at tinik ang iyong aanihin. Halaman sa gubat ang iyong kakainin. Sa pagod at pawis, pagkain mo'y manggagaling. Maghihirap ka hanggang sa malibing. Dahil sa alabok, doon ka nang galing. Sa lupang alabok ay babalik ka rin. So nasabi na ng Panginoon, ang buhay ng isang tao, kahit magpakahirap ka pa sa mundong ito, darating ang araw, mamamatay ka rin naman. So kahit na ikaw ay isang maging mayaman, darating ang araw na ikaw ay mamamatay. So, para saan yung mga pagpapalas sa mundong ito? Para saan yung mga paghihirap natin sa mundong ito? Sasabihin naman natin, kapatid, wala na tayo sa Old Testament. Nasa New Testament na tayo. Kung gayon pala, sasabihin ko rin naman, tayo'y pinatawad sa ating mga kasalanan. Pero, hindi ang lupa. Tayo yung pinatawad sa ating mga kasalanan. Hindi yung lupa mismo. Dahil naparito ang Panginoon para tayo'y bigyan ng panibagong buhay doon sa langit. Kahit na wala na tayo sa Old Testament, kahit na sabihin natin na tayo pinatawad na sa ating mga kasalanan, ang tao may kamatayan pa rin. Ang tao ay mamamatay pa rin, siya pa rin ay babalik sa alabok. Hindi magbabago ang sinabi ng Panginoon. Hindi mababali ang sinabi niya. Kahit na tayo maging mayaman, papasok pa rin tayo sa kamatayan. So lahat tayo ay daranas ng kamatayan. So sabi nga sa mga Ngaral chapter 5 verse 15, ang sabi niya, kung paanong tayo walang dala ng isinilang dito sa daigdig, wala rin tayong madadala pag panaw natin. Wala tayong madadalang anuman sa ating pinagpaguran. So wala. Isinilang tayong hubad. Aalis tayong hubad sa mundong ito. Pero bitbit natin yung pananampalataya na yun. Tayo'y pararangalan ng Panginoon ng buhay na walang hanggan kung tayo sasampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga anong sabi ng Diyos sa mayaman na nag-impok ng kayamanan sa verse 20? Ang sabi niya, hangal sa gabi ring ito'y babawiin ka na ng buhay. Kanino ngayon mapupunta ang mga inilaan mo para sa iyong sarili? Ganyan ang sasapitin ng sino mga nag-iipon ng kayamanan para sa sarili, ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos.
So gaano man kayaman ng isang tao kung wala ka naman pagtitiwala at pananampalataya sa Panginoon. Gaano man kalaki yung gantimpala na meron ka sa mundong ito. Ikaw ay dukha sa harapan ng Panginoon. Hindi mo alam sa pag-iipon mo ng kayamanan, sa araw ng bukas o sa oras na ito, ay kukunin ka na ng Panginoon. Ang dapat nating maging kayamanan ay yung kabutihan. Kayamanan doon sa langit. Gamitin natin yung kayamanan na ito, sabi ng Panginoon. Gamitin nyo sa paggawa ng mabuti ang kayamanan na meron kayo. Hindi sa pansarili. Sabi nga niya, di ba? Para sa sarili. Kayamanan sa sarili. So, ang utos ng Panginoon, ang mabangong samyo sa harapan ng Panginoon ay gamitin ninyo yung kayamanan ng mundong ito para sa paggawa ng mabuti ng sa gayon. Once na naubos na ito, magkakamit kayo ng buhay na walang hanggan. So, uubusin ng Panginoon hanggang sa maubos. Hindi ibig sabihin, mayaman ka is mapalad ka. Sinasabi ng Panginoon, ginagamit ng Panginoon ng mga mayayaman para tulungan niya yung kanyang mga anak na may hirap. Kinukuha yung kayamanan ng mga mayayaman nang sa gayon may provide yung mga taong nangangailangan. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, kayong mga mayayaman, huwag kayong masasaktan kung kayo'y ibinababa ng Panginoon. Kayong mga mahihirap, huwag kayong magmamataas kung kayo man ay itataas ng Panginoon. So, ibig sabihin, patas lang ang lahat sa harapan ng Panginoon. Yung mga kumuha ng marami, hindi sumobra. Yung kumulang, hindi rin kinulang sa harapan ng Panginoon. Patas tayong lahat. Sa paningin ng Panginoon, dapat ang tunay na mapalad ay hindi ang kayamanan ng mundong ito, kundi yung taong pinatawad sa kasalanan. Yan ang tunay na mapalad sa harapan ng ating Panginoon. Kaya nga, ang kautusan ay hindi ibinigay ng Panginoon sa atin para tayo'y parusahan, kundi para tayo ay matuto sa mga kamalian na meron tayo. Kaya nga huwag niyong isipin na pinaparusahan kayo ng Panginoon. Huwag niyong isipin na hindi kayo pinapakinggan ng Panginoon. Nais ng Panginoon na matuto tayo sa ating paglakad. Nais ng Panginoon na maunawaan natin lahat ng nangyayari sa buhay natin is a part na tayo hinuhubog ng Panginoon para mamuhay tayo na kawangis ng Diyos. Kaya nga, ang kautusan, ang salita ng Panginoon ay hindi ibinigay para tayo parusahan, kundi para tayo matuto. Kaya nga sabi sa 1 Corinto chapter 10 verse 11, ang sabi niya, isinulat upang tayo namang nabubuhay ngayon. Ngayong mga huling araw ay maturuan. So ginagamit ang salita ng Panginoon para palalahanan tayo kapag tayo naliligaw na ng landas. Pinapaalalahanan tayo sa pamagitan ng salita ng Diyos kung paano ba tayo lalakad ng tama na may pananampalataya. Kaya nga, tinuturuan tayo, tinutuwid tayo, nire-rebuke tayo, hindi para saktan yung damdamin ng isang tao, kundi para maparealize ang kasalanan. Nang sa gayon, sa pamagitan ng pagpaparealize sa kasalanan, doon papasok yung repentance. Once na pumasok yung repentance, papasok yung kapatawaran ng kasalanan. Kaya nga napakahalaga ng kautusan ng Diyos na ibahagi sa mga tao na sa gayon, maliwanagan sila sa buhay nila, na mabigyan sila ng liwanag, mabigyan sila ng kasagutan sa kanilang mga katanungan. Kaya nga ang salita mismo sa pamagitan ng pagsisisi, tayong lahat ay tatanggap ng kapatawaran ng ating mga kasalanan. Kaya nga, masasabi natin mga kapatid, mapalad ang taong pinatawad na sa kasalanan at pinatawad na rin sa kanyang mga pagsalangsang. So tayo mga kapatid, ano bang mas mahalaga sa atin ngayon?
Ang mapatawad tayo sa ating mga kasalanan, yung makahingi tayo ng kapatawaran sa ating mga pagkakasala, yung marinig natin at tanggapin natin yung pagtutuwid sa atin ng ating Panginoon, yung ma-rebuke tayo ng sa gayon, maramdaman natin na nagkamali tayo at ma-realize natin ang ating mga pagkakamali at tayo'y makahingi ng tawad upang tayo'y mapatawad sa ating mga pagkakasala. Yun ang mahalaga para sa atin. Sapagkat sa harapan ng Panginoon, mas mapalad ang pinatawad sa kasalanan. Kaysa yung maghangad ka ng bagay sa mundong ito. Dahil lahat ng bagay sa mundong ito, darating ang araw, lahat ay mawawala. Lahat ng mga pinaghirapan, lahat ay walang kabuluhan sa harapan ng Panginoon. Doon sa langit, hangarin mo yung buhay na walang hanggan. Doon sa langit, wala ng kamatayan. Doon sa langit, wala ng hinagpis. Doon sa langit, wala ng karamdaman. Doon sa langit, wala ng pagluha. Tiisin mo yung mga bagay na nararamdaman mo ngayon. Tiisin mo lahat na nararanasan mo. Ang manatiling tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas. Alam natin na nasa huling araw na tayo ngayon. Isipin na lamang ninyo na pagsubok na lamang sa inyo ito. Huling pagsubok na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon. Kaya huwag na ninyo hayaan pa na bumitiw kayo sa pananampalataya. Baka ito na yung huling pagsubok sa bawat isa sa atin. Hindi natin alam na baka dumating na pala ang ating Panginoong Jesucristo. Ang huling pagsubok sa atin ay dapat na tayong makahingi ng kapatawaran sa lahat ng ating mga kasalanan. Sabi ng Panginoong Jesucristo, paniwalaan na ninyo yung magandang balita. Ano yung magandang balita na sinasabi ng Panginoong Jesucristo? Magsisi na kayo, tulikdan ang inyong mga kasalanan, sapagkat malapit nang dumating ang kaharian ng langit. Kung nasa inyo na ang Holy Spirit. Ito na yung time na humiling kayo sa Panginoon, na lahat ng nasa puso ninyo, lahat ng nararamdaman niyo sa puso ninyo, tulungan kayo ng Holy Spirit, na hugutin ito sa puso niyo, nang sa gayon lumaya na kayo sa kadiliman, na umiiral sa mundong ito. Palayain kayo ng katotohanan, ang katotohanan na magpapalaya sa atin through Holy Spirit. So mga kapatid, alam naman natin ang mundong ito, habang papalapit na ang rapture, pahirap na ng pahirap yung buhay ng tao. Pahirap na ng pahirap yung labanan pang espiritual. Pero kinakailangan pa rin nating manatiling nakatayo sa harapan ng ating Panginoon. Hangarin natin hanggat nabubuhay tayo, hanggat hindi natin nakakamtan, hanggat hindi tayo nakakapunta ng langit, hanggat hindi sinasabi sa atin ng Panginoon na pumasok ka sa aking kaharian, huwag kayong titigil na humingi ng kapatawaran sa inyong mga kasalanan. Dahil ang Panginoon bukas ang pintuan para sa atin, para tayo'y mapatawad sa lahat ng ating mga kasalanan. Huwag lang natin isarado ang ating mga puso. Huwag lang natin isarado ang ating mga tenga sa panawagan sa atin ng ating Panginoon. Huwag kayong tutulad sa isang pariseo. Tumulad kayo kay Mateo na maniningil ng buhis. Tumulad kayo sa kanya na kabugay ninyo ang inyong mga puso. Kinakailangan, Lord, uuwi ako na pinatawad ako sa aking mga kasalanan. Alam niyo, si Lord pa yung nagsadya sa kanya doon. Doon, habang nakaupo siya sa paningilan ng buwis, si Jesus pang nagsadya sa kanya na halika na. Pinatawad na kita sa iyong mga kasalanan. Halika na. Karapat-dapat ka sa akin. Mapapabilang ka sa kaharian ng langit. Si Jesus pa yung nagsadya sa kanya. Kahit na sa paningin ng mga tao makasalanan siya, pero sa paningin ng Panginoong Jesucristo, ikaw, pinili kita bilang isang apostol ko. Ikaw ay karapat-dapat doon sa kaharian ng langit. Tayo, lahat ay pinatawad na sa ating mga kasalanan. Lahat tayo tinawag ng ating Panginoon. Huwag niyong sayangin ang pagkakataon na kayo ay pinatawad na. Nasa inyo na ang dugo ni Kristo. Nasa inyo na ang dugo ni Kristo. Kinakailangan na lamang ninyo mag-repent sa inyong mga kasalanan nang sa gayon ma-activate yung dugo mismo ni Kristo na inihandog para sa atin sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Kaya nga, merong taong nasa impyerno dahil hindi nila inaccept yung salita mismo ng ating Panginoon. Hindi naging active sa kanila yung dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga sinasabi sa Revelation
Nung pumunta doon si Juan, anong sabi niya? Sino yung mga tao na ito na nakatayo sa harapan ng trono ng Diyos? Sila ba? Sila yung mga taong nilinis ang kanilang damit sa pamagitan ng dugo ni Kristo. So sa pamagitan ng repentance, yung dugo mismo, yung lilinis sa ating mga maruruming mga damit. So babalik sa atin yung kaluwalhatian, yung puting lino mismo ay sa atin sa pamagitan ng dugo ng ating Panginoon, sapagkat ang dugo mismo ng ating Panginoon ay walang bahid ng kasalanan. Ang dugo mismo ng ating Panginoon ay siyang karapat-dapat na magpatawad sa ating mga pagkakasala. Kaya nga sa pamagitan ng repentance, mga kapatid, ilapit natin sa Panginoon ang lahat ng ating mga kasalanan nang sa gayon, tayo ay mapatawad na sa lahat ng ating mga pagkakasala. So sa time na ito, sa oras na tayong lahat ay manalangin sa ating Panginoon at hingin natin ang tawad ang lahat ng ating mga pagkakasala. Tayong lahat ay manalangin sa ating Panginoon.